Masayang panahon po mga kataks. Ito po ang inyong Kataks EPM at ngayong araw na to ay pag-aaralan natin. Ito po yung title, nababasan po ninyo. When Banks Refuse to Accept Tax Payments. Alam po ninyo, meron pong isang bangko dyan sa rekto. Ang tataray, ang yayabang, ang lilikse ng mga kamay, ay nako po, lahat po ng kasamaan, narayara na po. Paliwanagan ko lang po kayo ang obligasyon ng bangko sa taxpayer at sa ating bansa. Okay, bago po tayo magsimula, pakibasa lang po ninyo yan. At ito po ay isang personal conviction and belief ni Katax ETM. Ayan. Ang bangko po, hindi naman po sila nire-require ng ating batas na maging collecting agent ng ating mga taxes. Sila po ay nag-apply sa Bureau of Internal Revenue na maging authorized agent bank, yung pong tinatawag na AAB. So, kung sila po ay nag-apply, sila po ay pumirma ng isang kontrata. Maaring yung presidente ng bangko na yon ang pumirma ng kontrata. Sa kontratang iyon, sinasabi na sila ay representative ng state. Nag-volunteer po sila sa pag-apply po nila, sa pagpirma nila ng application form as authorized agent bank. So, ang nangyari po, naging quasi government official sila. Na-create po yung kanilang function because of the law. Because of the contract na nag-enter sila sa state. Therefore, itong mga teller, manager, at lahat ng involved na employee ng isang bangko ay kinukonsider pong public official. Since public official po sila, mayroon po silang pananagutan sa batas bilang public official. At isa sa pananagutan pong iyon ay tumanggap sila ng tax payment sa mga taxpayer. Of course, meron pong provision na ang tatanggapin nila ng tax payment ay yung mga taxpayer na within the jurisdiction ng kanilang area. For example, yung bangkong taga Quezon City ay tatanggap lang ng tax payment sa jurisdiction ng Quezon City at hindi po pwedeng tumanggap sila ng tax payment na galing sa Manila. So, hindi po sila pwedeng mamili kung sino po ang kanilang tatanggapan. Kung ikaw po'y taga Quezon City, for example, at wala ka namang bank account o hindi ka depositor ng particular bangko na yon, hindi ka nila pwedeng i-deny na tanggapan ng tax payment. Alam po kasi ninyo, ang tax payment po, ang tax na binabayad natin ay lifeblood ng state. Dapat po kasi tinatanggap agad-agad yan kasi kailangan po ng state yan na gamitin. Gamitin po sa pagde-deliver ng government service sa public. Kasi pag hindi po nag-deliver immediately ng public service sa mga tao, magkakaroon po ng problema ang yung mga tao. Baka lalong dumami ang problema. So, sa pag-a-accept nitong mga bangko na ito ng tax payment, kumikita po yan per tax return. Ayon po sa aking balita, 10 pesos po or 15 pesos. Definitely, ang kailangan lang po nilang tanggapin yung may payment. Kasi yung walang payment, wala po silang kita ron. So, ang walang payment, hindi po nila tinatanggap. Bukod doon, pinapayagan sila na matulog yung pera ng gobyerno ng mga ilang araw sa kanila para patabuan din nila sa pamamagitan ng mga window operation diyan sa Bangko Sentral, utangan. So parang inuutang ng gobyerno yung sarili niyang pera at doon kumikita ang mga bangko. Ito po ay isa sa malungkot kong istorya
dahil, ilang beses po akong, nagbabayad sa isang bangko dito, hindi po tinatanggap. Nangyari po, itong, bangkong ito, nung isang, panahon ako po ay nag-file, ang tinatakan po nila yung front page lang nung tax return. Samantalang yung mga attachment po, hindi po nila tinatakan. Sa madaling salita, bilang authorized representative ng state, they are required po na mag-follow ng state rules and regulation. Hindi po yung rules nila o managerial rule ng bangko. So, pinapunta ko uli ho yung aking mga staff para sabihin sa manager na tatakan yung mga attachment. Pero tumanggi po sila. Tumanggi sila kasi sabi nila ang kanilang practice ay yung tatatak lang doon sa front page. So, ang ginawa ko po, nag-cite ako ng provision ng batas, BIR rules, na kailangan nilang tatakan kasi it is a evidence na natanggap nila yung mga dokumentong yon. Kasi baka mawala, sabihin hindi ako nag-file. After na ganun, tinanggap nila, nagtatak sila, na masama ang kanila ata yung kalooban nila. Na the next month akong magbayad, ang sinabi ay offline. So, offline, 3 beses nagbalik-balik yung aking staff at pangatlong beses nilang nila tinanggap. Sumunod na buwan, offline na naman. Offline na naman at hindi na naman. Samantalang sabi sa akin ng staff ko, dun sa labas ng bangko, ay wala namang nakasulat na offline. Pangatlong buwan, ganun uli ang ginawa. At this time naman, yung security guard, hindi na pinapasok yung staff ko at tinanong na kagad, ano dala mo? Patingnan nga ang dala mo. Actually, nagtataka ako ba't biglang naging interesado yung security guard na tignan yung dala ng staff. Since hindi naman since itong staff ko naman ay nakikipagkaibigan, pinakita yung dala. Pero under the law, bawal pong ipakita sa security guard ang mga dokumento. Baka mamaya may mga security guard, hindi ko naman po nilalahat, may balak na masama. At saka private documents po yun. Kung sino man po ang nag-utos niya sa security guard, bawal po yung pinagagawa ninyo. Kung ikaw man ay manager o ikaw yung teller. Sa madaling salita, hindi pinapasok yung tao ko nung nabasa yung pangalan ko. At wala namang nakasulat doon sa harapan uli na offline. Ang sabi ng security, offline kami, hindi ka na pwedeng pumasok. Ang tawag po sa ginawang ito ay economic saboteur. Dinedeprive po ang isang taxpayer ng bangko na ang representative, yung security guard, yung manager, yung teller, na magbayad ng tamang buwis sa tamang panahon. Anong gagawin mo pag ganito ang ginawa ng isang bangko? Ang recommendation ko po sa inyo mga ka-tax, sulatan nyo po yung retail banking branch po nila at magpaliwanag kayo at sabihin nyo po yung nangyari sa inyo. At sasabihin nyo rin po na ito po ay hindi naaayon sa batas at pwede pong parusahan yung manager ng bangko, yung teller at saka hindi ko alam kung pwede security guard kasi sumusunod lang naman sa sigurado sa manager o do sa teller o sumisip-sip lang siya sa teller o do sa manager. Dapat since sila ay public official, pwede po tayong mag-file ng complaint affidavit sa ombudsman para makasuhan po sila ng economic saboteurs kasi hindi nila tinatanggap ang tax payment. Ang tax payment po, kahit hindi kayo depositor ng bangko, ay dapat pong tanggapin. Kung may mga ganito po kayong experiences sa mga bangko po ninyo, pwede po ninyo akong i-email at sabihin nyo po yung nangyari at si Mr. Maestro na po. Ang ka-tax maestro po ninyo, ang ka-tax ETM, ang siya na pong gagawa ng paraan para maiparating po ito sa kinaukulan. At dun po sa bangko na wag naman po kayong ganyan magmayabang kahit hindi po ako depositor ninyo. Ako po'y taxpayer at lahat po alam mo po ninyo, taxpayer din po kayo at tax na binabayad natin, kailangan ng ating government. Tulungan natin sila na makakolekta ng tamang buwis at sa tamang paraan. Wag po sana tayong magagalit kung
kino-call yung attention. Kasi ang attention po na pagko-call ko naman is to improve your services. At doon sa presidente ng bangko, sana i-reprimand tong mga taong to na wag na sanang gawin sa iba. Ha?